Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. I hope po ay medyo short lang ito. Pag-usapan po natin ang nagaganap siyempre sa ating bansa at siyempre natutuwa tayo, nandyan pa rin si Senator Marcoleta, yung scare na naranasan natin o na-feel natin noon na gusto nilang arestuhin si Senator Marcoleta. Pero nandyan pa rin po siya, pero hindi naman tayo pwedeng maging kampante, lalo na po sa administrasyon na to, anything is possible po, di ba? Kahit po yung kanilang kaso ay talaga namang ang hirap isipin kung paano naging plunder po yung kaso ni Senator Marcoleta, di ba? Ngayon mga kababayan, puntahan na po natin siya kasi meron siyang sinasabi tungkol dito sa mga kasamahan nga, mga tao nga na kumbaga, tulad ng sinabi ko noon na gustong yung pinagkakanulo talaga ang ating bansa. Kasi wala na pong parang pride itong administrasyon na to, hindi man lang nila parang gusto na yatang ayusin o hindi na nila gustong kayang ayusin ang nangyayari sa atin. Kulang sa trabaho, ang laki ng utang, ang mamahal ng mga bilihin, ang nakafocus sila kung ilang taon na po sila, ang focus po nila ay kung papaano sila mananatili sa pwesto. At kung papaano sila, kaya gusto nilang manatili sa pwesto mga kababayan, in my opinion, dahil ayaw po nilang mag-responsible doon sa kanilang mga krimen na nagawa sa ating bayan. Tulad ng mga pagnanakaw sa pera ng bayan. At karamihan po na nagnakaw na naaakusahan ay mga government officials. Senators, congressman, congresswomen, at kung sino-sino pa. Sila ang nagnakaw. Ayaw po nilang, kumbaga, ay panagutan yan. And the way to do it po ay manatili sa pwesto. Kaya nga po, puspusan sila sa dito sa ililibing nila yung yung flood control. Ayaw na nilang pag-usapan yan. Dire-diretso sila dito sa impeachment. Nakita po naman ninyo kung ano-anong ginagawa, pinagsasabi sa impeachment. Talagang minamanipulate na po ang taong bayan. Ingat po kayo. Ingat po kayo dahil andyan na po sila yung manipulation ng isipan ng publiko ay ginagawa na po ng prosecutors. Pagmasdan ninyo para mga bata, kuda ng kuda. But anyway, dito muna po tayo kay Senator Marcoleta. Okay? Ito po. Panoorin natin. Sige po. May 2 sakong pera. Bibili ka ng isang kalabaw, 10 sako ng pera ang dala mo. So, ganito yung kanyang pagdidescribe. Alam mo ito, Jen, ako alam ko na. Kaya ko lang naman binabanggit ito. Merong isang analyst na siya rin nakikita niya Kaya natin dinidiscuss ito, hindi para sabihin natin na, hindi naman impartial si Sendan. Hindi. Yung sinasabi ko, kinokot ko yung sinasabi nitong political analyst na to, na ang kanyang discipline, economist ito At saka parehas ito, na neutral wala ito. siyang kulay. Kaya sabi ko nga sa inyo, bago ko babasahin ng isang manunulat, titignan ko muna, yellow to Ang binabasa ko lang yung title. alam Kasi niyo na. pagbasa mo ng title, alam mo na yung sinulat niya At saka Sen, Yellow Tsaka yung sinasabi niya ay may mga basihan ng mga balita. Meron siyang basihan. Halimbawa, bakit nga ganito nangyari? Pupunta siya doon sa isang pamantayan. Sabi niya, public satisfaction. Yan. Gaano kanya ang satisfaction? Ang satisfaction sa Tagalog? Masaya. Satisfaction. Yan naman ang hirap naman sa inyo. Minsan lang ako magtatanong sa iyo, hirap Hindi pa na kami kayo. sanay magtagalog Hindi ba pag masaya ka, dissatisfied ka? Di ba? Hindi kasapatan. Iba yung kasapatan sa satisfaction. Satisfied ka, di ba? Masaya ka. Kasiyahan. Ganun na lang. Kasiyahan. Kasiyahan pampubliko. Kasi kapag ka nasisiyahan ng publiko, acceptable lahat ang ginagawa tama. ng bansa, ng leader ng bansa. Okay. Kinuha niya ngayon yung Public Satisfaction Index. Sa ASEAN. Apo.
Ang ASEAN ay binubuo ng labing isang bansa. Ngayon, sa ngayon. Opo. Okay. Tiningnan niya, kung ang pag-uusapan nga niya, yung public satisfaction rating, nasaan ang bansa natin? Oho. Aha. Isipin mo, out of 11, 11. pang-10 tayo eh. Nako, nasa dulo. Grabe. Out of Alam mo kung magkano yung index natin? 32%. Oho. Sino yung mas mababa lang sa atin? Isa lang ang tinalo natin eh. Oo, Jen, Nelson. Malamang ano yan, Timor-Leste. Hindi. Hindi naman. Matatagal sa Timor-Leste, Ano baka ba? akala mo. Lao. Public satisfaction ang pinag-uusapan. Public satisfaction. Pag public satisfaction, Oo. yung pagtingin ng mamamayan sa kanyang Oh. governing leaders. Sabihin nasisihan sila sa kanilang gobyerno. Satisfied eh. Oo. Yung ating leader ata ngayon, negative Negative 13 po doon 13. nakaraan. 15, 15 na ngayon, 15, tapos naging negative 12. Oho. So sabi nila, from negative 15 to negative 12, merong improvement, sabi niya. Nag-improve ng Nelson. 3%. Opo. Kapag ka parehong negative, hindi Hindi pwede- improvement ang tawag doon. That is a confirmation. Bababa yun. Con- Hindi ko naisip yun ah. Pag 13, bumaba sa 12, aba, bumaba o nag-improve. Confirmation pala yun. Hindi pala yun improvement. Confirmation yun. Natutuon talagang yung pagtitiwala, yung public satisfaction talaga, sad-sad. Talaga. O ano yung nasa ilalim natin? Myanmar, Sen. Myanmar. Opo. 28%. Oh, Myanmar. Oho. Myanmar, Myanmar. yung dating Burma ba yan? Oo. Dating Burma. Eh, paano namang hindi 28%? Oo. Ang kalaban ng mamamayan, yung gobyerno mismo. Ay, yun. Kaya 28%. Oo. Eh, tayo ang kasunod. Oh. Mabi. Hindi ba? Oh, hindi ba ang ginagawa? Anong ginagawa ng gobyerno? Kinakalaban ang taong bayan. Sasabihin nyo naman, hindi naman. Hindi talagang kinakalaban ng taong bayan. Tingnan po ninyo, mga kababayan. Halos lahat ng Alain Duterte, hindi ba kababayan yon? Is either kinakasuhan, kinukulong, tinatakot, ginigipit, binabayaran, binubusalan. Ay alin po ba ang taong bayan ay hindi po ba bumuto kay BP Sara ay 32 million? Oh, kahit sabihin na lang natin na yun nawala na yung 2 million. Taong bayan pa rin yun na pinahihirapan ng administrasyon na to dahil nga po sa walang kasalanan naman na Vice President, yun po ang kanilang hinaharas, pinapa-impeach, ninakaw o kinidnap ang kanyang ama. Hindi lang po yan. Marami pong ang ginagawa ng administrasyon na to kapag hindi niya kaalyado, tintanggalan ng pundo. Ilang taon nang walang pundo ang congressman sa Davao City. Sinong pinahihirapan po ng administrasyon na to? Hindi ba taong bayan? Hindi po si Kung Pulong. Hindi po si Kung Ungab. Di ba? Ang pinapahirapan nila ay yung nasa laylayan. So ay ang makikita mo na nga, parang talagang ang kalaban ng administrasyon na to ay ang ating taong bayan. O kaya naman magtataka ba tayo na ang kanyang trust ratings ay napakababa. Oh, Sino yung pinakamataas? Alam mo na Nelson to eh. Singapore. Oh. Singapore. 75. Oh. Ay, bakit kahit ka sa buong mundo yata, laging Singapore ang laging Pati Indonesia, satisfaction. 74.2. Kamukha lang natin. 74.5 ang Indonesia. Oo. Sipin mo? Bakit tayo nagkaganon? Nung unang malagay ang bansa natin doon sa kondisyon ng stagflation, 1970s yun, Nelson. 1970s. Kasi dahil sa oil crisis, wala naman tayong langis talaga eh. Yung unang tumama sa ating oil crisis, nagkanda bale-balentuang ang ano natin eh. Lahat ng bang ekonomiya. Mahirap talaga. Ngayon, nagkaroon din tayo ng krisis sa pero hindi lamang yun eh. Kasi kung titingnan mo, bakit ang Vietnam? Opo. Ang Vietnam, tayo 2.8% ang GDP natin. Alam ba ninyo yung average na
taya ng pagtaas ng ekonomiya sa buong Asia ngayon. Oho. 3%. Kasi mahirap talaga ang kalagayan. Opo. Pero ang Vietnam, kahit na ang average is 3%, nagsusumigasig pa rin na makuha nila ang 7%. Grabe, ang taas, ano? Oh, Sa kabila ng... pare-pareho tayong tinamaan ng oil crisis. Opo. Yung oil shocks, yung price shocks na sinasabi. Di ba? External and price shocks. Napapansin niyo mga kababayan, hindi na po ito hindi na ito parang nasa topic o nasa linyahan ng administrasyon na to kung paano tayo bubuti. Yung mga salita nila, katulad ng sinasabi nilang, safe na sa Pilipinas. Pero kahit nakikita natin na hindi naman. Dahil po, dinadaan po nila sa mga pamilya. Ang media naman ikakalat safe na safe. According to DILG, according to safe daw tayo, safe ang Pilipinas. Meron pang sinabi na, lumaban sila sa yung kanilang drug war, ay wala daw namatay. You know it's a lie. Di ba? Mahilig po sila sa ganyan. Na sila ang nagsasabi na bumaba daw po ang rate ng criminality, safe na raw po sa atin. Hindi naman, nakikita naman natin di ba? Tapos umayos na raw, gumanda na raw ang ating ekonomiya, something to that effect. Hindi naman, di ba? So dinadaan po nila tayo sa salita. Dapat ang intayin sana ng administrasyon na to ay yung mismong taong bayan ang magsalita na, wow, ganda naman ang inyong pamamalakad. Pero hindi idadaan kay Castro, idadaan kung kani-kanino. Biglang magsasalita si Bongbong Marcos, ay namigay tayo ng ganito, ng ganyan. Wala talaga po silang maipagmamalaki. Kaya nga po, nagpupumilit sila na tanggalin talaga si VP Sara kasi nga po, ayaw nilang makita kung gaano kapulpul, kung gaano kapalpak. Yung sinasabi ni VP Sara na gusto niyang makita ng taong bayan hanggang sa 2028, baga kung gaano kasama ang administrasyon na to. Hindi na, sobra na po Hindi na po nila pinag-aaksayahan ng panahon na parang sikapin man lang na makabawi. Tingnan po niyo yung sinasabi nila na 1 million murang pabahay every year. Naririnig pa po natin yan? Hindi, di ba? Naririnig pa po ba natin yung sinasabi ni Marcos noon na kailangan maayos ang internet natin? Kailangan meron tayong internet sa loob ng ating pamamahay because of the distant learning. May nangyari? Tingnan po ninyo ang electricity ngayon. Yan ang number 1 din na gustong na ipinagmamalaki ni Bongbong Marcos. Meron pa siyang kung ano-ano pang sinasabing may portable pang nalalaman itong si Marcos. Wala naman palang gagawin. Ang ginagawa niya ngayon mga kababayan, sa tingin ko, pinapaboran palagi yung mga oligarko. Kaya tayo nagkakaganito. Kapag pinapaboran yung mga oligarko, wala talagang pag-asa na umunlad ang bansa. Kasi nagbibingi-bingihan sila tingnan mo nga sa oil prices ngayon. 'Di ba? Sinong unang nakikinabang diyan? Hindi ba't mga oligarko? Sinong nahihirapan? Di ba't mga kababayan natin? Kaya masasabi mo na parang ayaw na po nilang pag-usapan kung papaano sila makakatulong sa bayan. Ang lagi nilang ginagawa, ayuda. Ayuda dito, ayuda doon. Diba? Wala silang may pagmamalaki. Lahat tayo. Yes po. Walang nalibre dyan, walang exempted dyan. Pero ang Vietnam, lalong-lalo na 7,000 pa po sila. Malaysia at saka yung Indonesia, lumalaban sila. Bakit tayo pumapayag na yung average na 3%, hindi man lang natin makakuha? Mababa pa tayo doon. Bakit nga? Kasi kung nagawa nila, lalo yung Vietnam, kaya Ito tayo yung sinasabi gawin na natin. Pilipinas. Ano ngayon ang magiging resulta ng lahat ng ito?
Ang pinag-uusapan natin kanina, ginamit nating paghahalimbawa, Titanic. Yung Yes, lubog po. na barko. O, tanungin mo ito ngayong mga cameraman mong ito. Oho. Paano mo susubukan na i-rearrange mo yung furniture sa isang papalubog na barko? Wasak-wasak lang. Hindi. Kahit anong gawin mo, Hindi nga. lahat naman magsasakit. Lahat tayo magtutulong-tulong. Ngunit, talagang napakahirap gawin. Eh, yun lang siguro mga kutsara mo na nagliparan na. Paano mo? Ayun nga. Yung mga pinggan na nagbagsakan na. Oo. Nagkabale-balentong na lahat ang mga... Paano mo ngayon aayusin ito? Oo. Ito yung Paano nga naman aayusin ito? Lalo na itong bansa natin, mga kababayan, na palubog ng palubog. Kasi nakafocus talaga sila na tanggalin yung kanilang mga kalaban. Yun na lamang po ang kanilang pinagkakaabalahan. Pagkatapos occasionally magsasabi sila, oy, namigay kami ng ganito, namigay kami ng ganyan, 'di ba? Pero ang focus po talaga nila ay kung paano sila mananatili sa pwesto nila. Kaya nga po, unang-una, ngayon, tanggalin si VP Sara. Pangalawa, ibaon nga naman ang flood control kasi po sila ang talagang malilintikan dito. Hindi po sila makakatakas dito, mga kababayan. Hindi nila alam ang gagawin nila dahil ngayon hirap na hirap silang tanggalin si VP Sara. So, ang ibig sabihin niya, ang magsasuffer ito, yung mga institusyon natin. Oho. Pinag-uusapan pa ba natin ngayon dito? O ayan, Yung furniture, hindi na. Pinag-uusapan pa ba natin dito kung makukunbik o ma-acquit Ayun nga. si Vice President Sara? mm, Pag-uusapan pa ba natin dito kung sino ang next Senate President? Pagka ganito ng kalagayan ng bansa natin? di ba? Doon nila tayo dinadala, Sen. Oo. Sagutin ko po yung punto nyo. Doon tayo dinadala nila ngayon. Paano pa tayo madadala ron? Nagkabali-balintong na nga, hindi na nga natin alam kung yung mga kutsara, kung saan natin nakukunin. Saan mo pupulutin yung mga Oho. Wala na eh. Parang yun ang priorities yan eh. Ang ibig lang nating sabihin dito, kahit ano pang gawin pan-distract. Oho. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa iyo Opo, kanina. opo. Our institutions are fast failing us. Mabilis. Faster. Mabilis na talagang ano. No, faster than our leaders' Oho. capacity to contrive anything to hide something from us. Oho. Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaysa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari mula sa ating pagkaunawa. Oho. Hindi nila may tatago yun pag gano'n, Sen. Kaya nga, Mabigat kaya yun. irrelevant na nga eh. Sasabihin nga natin eh. Kailangan pa ba nating pag-isipan, makukunbik kaya si Vice President Sara o ma-acquit? Parang hindi na yun ang point eh. Oho. Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante pa ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang Diba? hindi na validong ano yan, Sen. Ano? Mukhang hindi yan dapat ang priority natin. O kaya talaga. natin dinidiscuss ito. Oho. Importante kasi ito dahil ito yung kalagayan ng bansa natin. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Oho. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, Aha. para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot at mailagay na sa isang kalagayan, kumbaga ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit nagamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na ano yan, hindi mo na Hindi na mabubuksan. mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Talagang silyadong gusto nila, no? Paano hindi mangyayari ito? Oho. Wala nang transparency. Ayaw nilang maging accountable. Gusto nila hindi na sila magkaroon ng pananagutan. Kaya itatago nila sa ating mga kababayan. Oho. Lahat Correct. ng magtatangka, kung sino man, napipilitin niyang buksan yan, ay talagang... So, kaya ganyan ang ginagawa nila eh. Kasi ang katwiran nga ng isang senador din, Sen, kasama niya naman, hindi, mas marami tayong priority na dapat asikasuhin. Move forward na. Move forward na tayo. Oh, Move on. pero magmo-move on sila, Oho.
bago sila mag-move kailangan ibaon muna nila yung flood control Iba. scandal. Flood control scandal. Kung talagang ang inyong kagustuhan ay pagsilbihan ng mamamayan na talagang nadisgrasya, pinagsamantalahan sila, pera po nila ito, para sa kanila ito. Ito naman ang dahilan kung bakit kayo nandyan, para paglingkuran sila. Ninakawan nyo pa sila. Ito ang ayon yung pagtuunan ng pansin. Anong mas mahalagang bagay ang iniisip nyo magagawa nyo pa para sa kanila? Aha. Samantalang ito hinihintay nila. Biro mo yan. Mga kababayan, totoo naman, di ba? Unang-una, malaking iskandalo po ito. Malaking pera po ang ninakaw. Pangalawa, ang nagnakaw po ay yung mga government officials na inilagay dyan ng taong bayan na pinagkatiwalaan. Pagkatapos, yung pa rin pong mga government officials na yun ang nagtatakip mismo sa skandalong ito. Nakita po ninyo yan. Kaya sana po, pagdating po uli ng butuhan, tandaan po ninyo yung na mga nasa side ng Marcos na ito. Kasi tingnan nyo, parang binabaliwala nila yung laking ninakaw. Napakalaki po. Trilyon po. At uulitin ko na naman ito. More than 1 trillion ang ninakaw po sa loob lamang po ng 3 taon. Hindi pa po natin isinasali dyan mga kababayan, yung Bureau of Custom, yung mga smuggling mga kababayan, yung mga agriculture, yung mga kung alin-alin pa, yung PhilHealth, kung ano-ano pa, 'di ba? Yung PDIC, yung Maharlika Fund. 'Di ba? Yung mga confidential fund. Yung mga college state college na binawasan ng pundo saan? Nagbenta po sila ng gold reserve. Nagbenta po sila ng asset, mga kababayan. Wala po anything in return. So mga kababayan, parang, anong ginagawa nitong mga to? Binigyan kayo, pinahiram kayo ng power, yung power niyan, ginamit ninyo against sa taong nagbigay sa inyo niyan. Pati ang institusyon, ginagamit nyo against us. So mga kababayan, please, ngayong bobotohan po, at sigurado magkakabotohan yan, unless nabrasuhin talaga nila yung Constituent Assembly na yan. Magkakagulot, hindi po papayag ang taong bayan yan. Kasi tinatanggalan nyo kami ng chance, ng right na mamili. Yun ang ginagawa ninyo ngayon, mali na nga yan eh. Pinapa-impeach ninyo yung hindi nagnakaw at yung nagnakaw ang hindi ninyo pinapa-impeach. Kinukulong ninyo yung mga hindi nagnakaw at ang yung mga nagnakaw, yun ang pinoprotektahan ninyo. Di ba mga kababayan, ang ginagawa ng government na to. Kaya please lang, bigyan po natin ng aral itong mga hinayupak na to. Nasasanay kasi ito kasi pinaulit-ulit na iboto ang mga yan eh. Ang yayabang po niyan kasi nasa posisyon sila. Tingnan po ninyo ang pagmumukha ng mga ito once na wala na sila sa posisyon. Parang mga maamong tupa, mga hinayupak na yan, sa totoo lang. Excuse my language. Bakit ayaw ninyo? Ay, malinaw naman ang dahilan dyan kung ba't ayaw Diba? nila. Kasi sila yung Tatamaan. makikilala. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo eh. Panahon na lang po hinihintay eh. Tukol na Tama. naman nila yan eh. Opo. Oo, panahon na lang. Oh. Alam na nila kung sino-sino yung mga taong magnanakaw. Kaya nga po nila tinatakpan ito. Kaya nga tinatakpan eh. Mayroon akong challenge sa inyo. Kung ito po bang mga ito na pinangalanan na inaakusahan ay nasa side ng Duterte, gaano po kabilis itong mga hinayupak na to nakalkalin at mag-imbestiga para maipakulong na silang lahat? Challenge sa inyo, gaano po kabilis kung yung pong mga pinangalanan na yun ay mga Duterte alliance? Ang hina-hina nila ngayon, panay ang takip nila ngayon because nga po, kilala na nila yung mga magnanakaw. Baka kilala na rin nila yung mastermind.
Kaya ganyan sila. Kung protektahan nila, ganun na lang. Kaya wag natin pong papayagan ito, wag natin pong patatawarin itong mga to. Aba, okay lang sa kanilang nakawan pala ang bayan natin. So, ginawa nila ito para masiguro lang nila na wala nang uungkat ng bagay na ito kahit sino. Wag po tayong papayag. Wag tayong papayag. Uurutin po natin kahit na po ako. Hindi talaga ako papayag. Kahit ako magpaulit-ulit dito sa flood control na to. Nakakapikon mga kababayan kasi kala mo ganun-ganun na lang. Kaya ito inuulit-ulit dahil sa mga ganitong klaseng activities ng mga government officials. Dadaanin tayo sa hintay, excuse, kung ano-ano mga sinasabi hanggang sa hopefully makalimutan na. Iyan po ang dahilan kaya tayo hindi umaasinso. Mayroon tayong mga government officials na nagtatakip sa mga magnanakaw, sa mga kurap. Dinadaan tayo sa haba ng panahon. Dinadaan tayo sa mga eksplanasyon na nakakabuisit naman mga eksplanasyon nila. Oho. Ayan yan. Na kung ano man ang mangyari, Ikukulong kita, kanya. oho. Ayan. Subok-subukan mo nga na yan, ikukulong kita. Oho. So, sabi naman nung isa, sige, kulong nyo. Bueno. Ayan. Ito pa mga kababayan, pakita ko lang sa inyo ito. Kaya tingnan nyo ito. Itong si Erwin. Tingnan nyo itong. Basahin natin ito. Nabanggit ko na rin ito eh. Basahin po natin ito. Ang sabi niya dito, mag-iimbestiga tayo. Pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Can't we move on forward? Marami namang problema na dapat imbestigahan. Yun ang problema mo. Tinanggap-tanggap mo maging leader ka ng Blue Ribbon pagkatapos gusto mo mag-move on without resolving the biggest scandal, flood control scandal. Bakit? Dahil kasama ang pangalan mo? Dahil kasama ang pangalan mo, mag-move on na tayo. Sa palagay ko, kung ang kasama dyan ng mga Duterte, hindi ka kaya mas mabilis ka pa sa alas 4? Na mag-imbestiga? Ito pa. May nagtatanong, tatawagin mo pa ba yung 18 Marines? Inimbitahan naman namin na yan eh. Di ba hindi naman sila sumipot? So para ano pa? Ayaw talaga. Ayaw niya talagang imbestigahan yung 18 Marines na nagsangkot sa pangalan niya. Kahit sinabi na niya na ano bang tawag doon? Di ba? Hindi niya paraw. Tinawagan naman daw nila, inimbitahan naman daw nila, hindi naman daw sumipot. Kanino mo sinasabi yan, Erwin? Doon sa hindi nakakaalam, alam namin. Sumipot sila, you know that. Ito mga kababayan, pakita natin ito. So wag mo kaming patutsadahan, wag mo kaming daanin dyan sa inimbitahan naman, hindi naman sila sumipot para ano pa. Hindi ninyo siya, dumating siya. Alam ninyo yan. Kayo ang hindi nagpatuloy sa kanila. Ito mga kababayan. Tingnan natin ito. Natandaan nyo to. Tingnan nyo to. Noong June 4, sabi ni Erwin, di ba galit na galit siya na hindi raw totoong Blue Ribbon yung ginawa nila Senator Cayetano, bla bla bla, di ba mangkukwelyo pa siya, mayroon siyang tatanggalin niya sa floor o ganito ganyan, ipapa-aresto niya, di ba? Nasabi niya, wag na raw maghiring-hiring. Ito pa. Sabi ba naman, magkita-kita tayo sa lehitimong Blue Ribbon hearing. Nagkaroon ba? Tapos nagkaroon nga sila noong June 8. June 8, yung sinasabi niya, this is just a meeting, not a hearing. Di ba? Hindi pala yun hearing. Consultative hearing yun, di ba? Doon po nila inimbitahan
yung mga ex-marine na dumating. Pagkatapos ang ginawa nila, hinihingian pa ng kung ano-anong code. Halos isang oras sila, Attorney Baligod nandoon sila. Tapos nung ayaw na silang paatinin kasi hindi naman daw yun, sabi niya consultative hearing na lang daw yun. No need to attend. Pagkatapos sasabihin nitong si Eretz na to, gagaguhin pa tayo mga kababayan, sasabihin niya na inimbitahan naman natin, 'di ba? Inimbitahan naman namin na 'yan 'di ba? Hindi naman sila sumipot. Kita mong ginagago tayo nito. Alam natin 'yan na hindi nila pinatuloy Tapos sinasabi mo sa media, Erwin? Tapos yung media ba nagtanong ba sa inyo, nag-follow up ba na, sir, hindi naman po yung Blue Ribbon hearing Kailan nyo inimbitahan 'yan? Oh, wag nyo kaming gaguhin, Erwin. Inimbitahan nyo, dumating naman sila. Kung ano-ano pang inire-require ninyo. May code-code pa kayong nalalaman. Kudkurin ko kayo Kudkurin ko kayo Magagaya na ako sa'yo Ito pa. Tingnan po ninyo yan. Tingnan ninyo. Oh, kung ano-anong pinapakita ninyo Sabi niya, security threat, Senate being linked to 18 co-ex bodyguard. Diba? Very alarming. Yan ang pinagagagawa ninyo. Daldal kayo ng daldal. Diba? Kung ano-anong pinapalabas ninyo sa media, yun namang mga media, very willing lang naman ang magpasabog kung anong pinagsasabi ng grupo ni Gatchalian. Pero, Erwin, wag mo kaming gaguhin. Inimbitahan mo sila, dumating sila, kiro kung ano-ano yung hinihingi ninyong code pa, required na code pang hinihingi ninyo. Pagkatapos, meron nang nagsabi, no need to attend, yun consultative hearing lang. So, Erwin, wag nyo kaming gaguhin.